Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para maibsan ang power shortage sa Mindanao. Kasunod nito, ipatutupad ng DOE ang Interruptible Load Program kung saan gagamit muna ng generating units ang mga malalaking industriya habang limitado ang supply ng kuryente. Ang detalye sa ulat ni Elena Luna. Matapos ang kanilang meeting sa palasyo, ipinag-utos ni Pangulong Aquino kay Energy Secretary Jericho Petilla ang patuloy na pagtugon sa kakulangan ng kuryente sa Mindanao. Pinatututukan din ng Pangulo ang investigasyon sa sanhi sa nangyaring malawakang brownout sa Mindanao noong February 27. The President also directed the Department of Energy to coordinate with the Department of Science and Technology in monitoring the inquiry into the causes of the unexpected breakdown. According to the DOE, the tightness in the Mindanao power supply situation is expected to persist through the months of March, April, and May. Ayon kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., inilahat ni Secretary Petilla ang 3 paraan para madagdagan ang supply ng kuryente sa Mindanao. Inaasahang makakakuha ng mahigit 93 megawatts mula sa paggamit ng generator sets ng mga distribution utilities. 124 megawatts ang makukuha sa interim Mindanao electricity market at may 48 megawatts naman na makukuha mula sa modular generator set program. With the additional capacity of 265 megawatts that will be generated from these 3 measures, the DOE hopes to be able to bridge the gap between demand and supply and thus lessen the frequency and duration of the rotating brownouts. Sa kabila ng mga solusyong inihain ni Petilla sa sitwasyon sa Mindanao, panawagan pa rin ni Senate Energy Committee Chair Serge Osmeña na tanggalin na ng Pangulo sa pwesto ang kalihim. Ayon sa Senador, mas nakatuon ng pansin ni Petilla sa politika imbes na tugunan ang problema sa kuryente. We respect the views of Senator Osmeña. The President is entitled to decide on the members of his cabinet. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.